O eto mga kadonatics, nakakahiya to para sa mga loyalist ni BBM. At of course, sa buong Pilipinas na mga kadonatics, bakit? Wala kasing nagawa si BBM nung pumunta sa US. Parang hindi nirerespeto ni Trump. While the President of Indonesia mga kadonatics na si Mr. Prabowo, isang tawag lang kay Trump mga kadonatics, binaba yung taripa nila from 32% to 19%. Grabe mga kadonatics, ang taas ng ibinaba. Now tell me mga loyalists, kung nire-respeto ba ni Trump yung presidente natin or ang buong Pilipinas? Eto, panoorin natin yung video mga kadonatics. Hindi rin natuwa ang ilang senador sa naging trade deal ni na PBBM at US President Trump. Malaking insulto raw ito at lugi ang Pinas. Yan ang agenda report ni Hannah T. Malaking insulto. Yan ang tawag ni Senator Ping Lacson sa nilagdaang PH-US trade deal kung saan ibinida ni Donald Trump ang pagbubukas ng bansa sa mga produktong gawa sa Amerika na walang kailangang bayarang taripa. Pero ang Pinoy products na papasok sa US, kailangang magbayad ng 19% tax. Grabe talaga mga kadonatics, isang malaking insulto talaga to. Bakit? We are a long-term ally with the US. But ito yung ito yung ginagawa ni Trump ngayon sa atin. Kasi nga, hindi ka respeto-respeto yung presidente mga kadonatics. Iba sa panahon ni Tatay Digong. Can you imagine? Papasok yung American product sa Pilipinas with zero taripa. Wala silang babayaran mga kadonatics. While yung products from the Philippines, papasok sa US, 19% na taripa. Napakalaki yung babayaran. Is it not an insult mga kadonatics? At least man lang sana, binigyan ni Trump ng special treatment ang Pilipinas dahil long-term ally to. Well, ang Indonesia, ally ba nila? I don't know. Not really mga kadonatics. Diba? Grabe talaga. Yan ba talaga yung pinunta ni BBM doon mga kadonatics? 1% lang. At ang sabi pa ng palasyo, good news daw ang pagpunta ni BBM doon. Ay, naku naman. Wala talagang negative na masasabi itong palasyo mga kadonatics. Walang positive sa mga ginagawa ni BBM na in reality talaga, halos negative. Bumaba lang ito ng 1% sa naunang tariff threat ni Trump earlier this year. Sabi ni Lacson, it's the worst insult a host can throw at his guest. Tama. Diretso pa niyang sinabing panahon na para maghanap ang Pilipinas ng iba pang trade partners. Nababahala naman si Senator JV Ejercito dahil nadehado tayo sa naging deal. Naisahan pa raw tayo ng US at kung tunay nga nakakampi ang mga kano, sana'y patas man lang ang naging agreement. Pero si Senate veteran Tito Soto na natiling maingat ang pagsusuri at mas pinili munang maghintay sa official records ng Malacanang. Buti pa doon si Lacson, at least nagsalita talaga kahit kaalyado mga kadonatics. Pero si Soto, nako, hugas kamay. At least man lang sana, binaba sa 10%, giving special treatment sa iyong ally. Diba? Dapat lang ganun. Ngayon mga kadonatics, pag sabihin natin na hindi na tayo mag-i-import doon, hindi na tayo mag-i-export ng products from the US, well, wala tayong magawa. Kasi mga kadonatics, malalaking mga bagay ang kinukuha natin, ini-import natin from US. Like planes, machinery, wet products, pharmaceutical mga kadonatics, at iba pa. Wala tayong magawa. Yung mga equipments, mga kadonatics ng Philippine Airlines at Cebu Pacific galing sa US. Kaya napakahirap maghanap ng iba mga kadonatics. In this case, napakahirap mga kadonatics sa sitwasyon para sa Pilipinas. While yung ini-import natin sa kanila, hindi masyadong malaki. Though important pa rin, like BPO, di ba? Yung mga call centers natin. We have also agriculture. Also mga kadonatics, yung mga processor, computer CPU. Pero yung compare sa American products na dadayo sa Pilipinas mga kadonatics, totally different. Kaya wala talaga tayong magawa kundi sunod-sunuran sa Amerika. Hindi man lang nakabawi si BBM sa kanyang pamasahe mga kadonatics. 1% taripa. What? At least man lang ginawang 5% na bawas. Yan, parang okay yan. Magandang balita yan. Pero ito, nako, talagang hindi nirespeto. While ang Indonesia, isang tawag lang. Hindi na nga pumunta sa Amerika mga kadonatics. Tinawagan lang si Trump. Ito yung sabi ni Trump mga kadonatics.
Panoorin natin. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. We made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. And we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. We have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So, What the... American bully talaga mga kadonatics ang Amerika, di ba? Binubuli lahat ng mga maliliit na bansa. As far as Indonesia is concerned mga kadonatics, binaba yung taripa nila mga kadonatics na almost nasa 15% ata. Grabe, ang laki, di ba? Kasi bibili sila ng 50 Boeing jets, energy, at iba pa. Grabe. At wala tayo niyan mga kadonatics. Tapos, worst pa talaga yung time ng pagpunta niyo mga kadonatics. Why? Habang nangyayari yung sakuna sa Pilipinas, yung baha, grabe yung baha mga kadonatics, si Bongbong Marcos andun. Akala mo may magandang nagawa. Akala mo makakuha ng magandang investment. Na insulto patuloy yung Pilipinas. Nako, kaya nga, learn to be independent. Tapos sa mga speech niya, foreign independent policy. What the? Tapos sunod-sunuran sa US. Ay, nako naman. Anyway, thank you so much mga kadonatics. Comment down below kung ano sa tingin nyo mga kadonatics ang nangyayari ngayon. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.